May 4 na pari po na papuntang Tagaytay para sa kanilang taunang retreat. Medyo matraffic, nagtagal ang kanilang biyahe, kaya nagdesisyon itong 4 na pari na ito na nakasakay sa isang kotse na magkaroon ng sharing. Ang sabi ng isang pare, total, tayo-tayo lang naman ito. Mag-aminan na kaya tayo nung ating mga kalokohan, yung ating mga kapilyuhan. Sabi ng ibang pare, sige, total, pare-pareho naman tayong pare, magkakapatid naman tayo. Sige nga, magkaroon tayo na lang talaga ng tapatan dito. Nagsalita yung una. Sabi ng una, mga brother priest, pagtatapat ko sa inyo, totoo niyan, chain smoker ako. Nakakailang pakete ako ng sigarilyo sa isang araw. Mahilig akong manigarilyo. Minsan nga, kinatok ako nung sakristan. Kasama ko sa kumbento. Akala nasusunog yung kwarto ko. Kasi ang kapal na nung usok ng sigarilyo na nanggagaling sa loob. Sabi nung ikalawa, ay, ako naman, sabi ng pangalawa. Ang totoo niyan, lasenggo ko no? Yung tiyan ko ay parang ano yan no? Mahilig akong uminom ng alak. Nakakailang bote ko at gusto ko pa nga yung mga imported, no? Gabi-gabi, hindi ako makatulog hanggat hindi ako nainom. Minsan nga sa umaga, nakakapagmisa pa ako. May hangover pa nga ako Naku, sabi ng ikatlo, ako rin may aaminin sa inyo. Ang totoo niyan, mahilig akong bumili ng mga mamahalin. Imported yung aking t-shirt, imported yung aking pantalon, at itong sapatos ko, mamahalin ito. Ewan ko ba? Hindi ko maiwasan, masyado akong attracted sa mga mamahaling mga gamit. Pasensya na kayo. So, napansin ng tatlo, tahimik yung ika-4 na pare. Hindi nagsasalita yung ika-4 na pare. Taga-Quiapo pa yata yung paring iyon, Sabi nung tatlo, o ikaw, bakit tahimik ka dyan? Mag-share ka naman, total, magkakapatid naman tayong pare, magtapatan na tayo dito. Napakamot ng ulo yung ika-4. Naku, pasensya na kayo, may aaminin din ako sa inyo. Ano naman yung sa iyo? Pasensya na kayo kasi ako naman, hindi ako sigarilyo, hindi ako alak, hindi ako mahilig sa mamahaling gamit. Pero, mga kapatid, chismoso ko. Ano ba ang problema sa mga Pariseyo at Saduseyo? Nung sinabi sa Ebanghelyo na kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga Pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Paano ba natin ilalarawan yung pagsunod o righteousness ng mga eskriba at mga Pariseyo? Kung babalikan po natin ang ibang bahagi ng Ebanghelyo, matutunghayan po natin yung mga eskriba at mga Pariseyo, puro mga pasikat lang yan. No? Pag sila ay nasa isang handaan, piyesta, ang agad nilang pupuntahan yung upuang pandangal. No? Pinahahaba nila yung mga damit nila para magmukha silang mataas. Inahilan tulad din sila ng Panginoon sa isang nicho. Ang ganda sa labas, may pintura, marmol pa, pero yung loob, bulok. At minsan sinabi nga sa Ebanghelyo, mga eskriba at mga Pariseyo, ang galing-galing ninyo na magpatupad ng kautusan ni Moises, kagaya ng tithing, ikapu. Pero wala naman kayong awa sa mga nahihirapan, ni hindi nyo gagamitin o tutulungan ng isang daliri ninyo yung isang taong nahihirapan. Puro kayo mapagpaimbabaw. Ipokrito ang sabing ganoon. Yun po ang, kung ilalarawan po natin, ang pagsunod ng kalooban ng Diyos
ang mga eskriba at mga pariseyo, mapagtatanto natin ito ay panlabas lamang, superficial, o ito ay ipokrito. Panlabas lang lamang at ika nga hindi totoo. Minsan po, ang napapagbintangan natin dyan sa panahon ngayon, mga politiko, no? Kapag kampanya, nandyan sa tarangkahan ng iyong bahay, naka-smile, inaabot yung kamay nila. Kapag campaign period, nakadamit pang masa, naka-t-shirt, naka-rubber shoes. Kapag campaign period, napakadaling puntahan. At sila pa mismo, imbitahan nila ang sarili nila sa mga okasyon sa barangay. Pero sa kabilang banda, kapag nahalal na, ni hindi mo na nga makita, ni hindi mo nga matawag, at parang hirap-hirap abutin, na kapag darating sa mga lugar natin, ni ayaw nating mahawakan kasi parang ang linis-linis nila at marami ng bodyguard. Tama po? Real talk lang yon. Pero alam niyo po, kahit naman tayong taga-simbahan, ganun din eh. Tayo rin naman po eh. Minsan hindi po rin natin nagagawa yung ating sinasabi. Yung ating debosyon, hanggang debosyon lang sa imahe ng Nazareno, pero hindi natin maramdaman ang ating emosyon sa mga tao na maliliit, na naaapi, nahihirapan, na pinananahanan din naman ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Ni hindi maantig ang ating damdamin. Pagpila nga lang papasok ng simbahan, nagtutulakan pa. Di po ba? Nag-aagawan ng upuan. Napakalungkot pangitain iyon. Tayo ay sasamba, tayo ay magdarasal, pero yung pagpasok mo pa lang ng simbahan, nag-uunahan kayo sa pila, nagigit-gitan, at hindi natin mabigyan yung iba ng pagkakataon o ng daan. Di po ba? Ano ang dapat nating gawin? May ilan na kong mungkahi para ating maharap at maalis ang ating minsang pakiging ipokrito o panlabas lamang. Una, aminin po natin na hindi tayo perpekto. Aminin natin kapag nagkamali tayo. Mag-sorry tayo kung tayo ay nakasakit. Hindi komot ikaw ay relihiyoso at kada Biyernes ikaw ay naririto hanggang Linggo, ay hindi ka na magkakamali. Magkakamali at magkakamali pa rin tayo. Kung kami nga nagse-celebrate ng misa, nagkakamali pa kami. Nagiging masungit kami minsan. Tumataas minsan ang aming boses. Aminin natin na tayo, pagka minsan, ay nakakaligtaan natin yung ating pagiging Kristiyano. Mag-sorry tayo sa ating anak kung tayo nagkamali. Mag-sorry tayo sa ating katrabaho kung tayo ay nagkamali. Mag-sorry tayo dun sa nakakaharap natin sa kalsada. Pag nasagi natin, nabunggo natin, mag-sorry po tayo. Sapagkat hindi naman tayo perpekto. Alam naman ng Diyos yun, na hindi tayo perpekto sa lupang ito. Ang hinihintay lang niya, humingi tayo ng paumanhin. Yun lang naman po. Okay? Pangalawa po, ay ituloy natin ang ating pagiging deboto sa pagiging disipulo. Huwag tayong tumigil sa pagiging deboto. Alam niyo po, yung mga terorista nung ISIS nung panahon na yun, mga deboto rin po yun. Pero ang gusto natin, wag lang ganun kadeboto doon sa nakikita natin. Kailangan natin sundin ang katuruan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Makinig tayo sa kanyang salita. Magnilay tayo, pag-isipan natin, at pilit nating isabuhay kung ano yung mga salita
na naririnig natin mula sa Panginoon. Yan ang pagiging disipulo, nakikinig, natututo, at sumusunod sa kanyang mga kaparaanan. Ang ikatlo at huli, nagnais kong ibahagi sa inyo, para maiwasan natin yung pagiging ipokrito at mapagpaimbabaw lamang, ay piliin niyo po kung sino yung taong magiging kasakasama ninyo. Choose the people that will surround you and that will influence you. Kung nakita mo ang tropa mo, ang mga nagiging kaibigan mo, mapangmata, mapanlait, baka pwede niyong pag-isip-isipan, baka hindi ito yung para sa inyo. Kung ang mga lagi niyong nakakasama, mataas ang pride, punong-puno ng ego, punong-puno ng kanyang sarili, minsan lumaya naman kayo sa kanilang bakuran. Umalis kayo sa kanilang bakuran. Pumili kayo ng mga tao na alam ninyo mababa ang kalooban, handang magbago at tapat sa kanyang sarili at sa kanyang kapwa.